Maikling shoutout lamang po para sa ating mga tagapakinig. Hello po kay Neil Deluta, DJ Rain, Bonsky Bagani, Irish Tuazon, Leonora Gordoncillo, Richelle Sonyo. Shoutout din po kay Maria Talag, Lynette Parado, Mabalay Angels, Eldred and Mom, Wealthy Daddy, at kay Grace Ann Redondo. Maraming salamat po sa pagsuporta ng aming channel. Ang sabi nila, huwag kang basta maniniwala sa isang bagay hanggat hindi ito nakikita ng dalawa mong mata. Yan din ang paniniwala ko noon, Miss Terry. Isa ako sa mga taong masyadong realistic at lohikal kung mag-isip. Hindi ako nagpapaniwala sa mga naririnig kong kwento tungkol sa mga kababalaghan, multo o espiritu. Pero iba pala talaga ang sampal sa'yo ng katotohanan kapag mismong ikaw na ang nakaranas ng mga ito. Ako nga po pala si Raymond at ikukwento ko po sa inyo ang pinaka nakakakilabot kong karanasan sa aking trabaho. Tubong Tondo po ako, Miss Terry. Ngunit ang probinsya po ng aking ina ay sa Bicol. Pangalawang taon ko na yon sa aking trabaho bilang isang graphic designer sa isang garments company nang magkaroon ng aming pamilya ng isang family reunion. At sa Bicol nga ito gaganapin. Malaki at magarbo ang selebrasyon na ito, bagamat hindi naman mayaman ang aming angkan. Pero bihira po kasi itong mangyari, kaya pinaghandaan po talaga ito ng kamag-anak ng aking nanay. Dahil po doon, napilitan akong kumuha ng 1-week leave sa opisina kahit pa napaka-busy nung mga panahon na yon. Na-enjoy ko naman po ang pamamalagi sa probinsya namin. Ang totoo niyan, masaya akong makilala ang mga pinsan ko roon. Gusto ko nga rin sanang magstay pa ng ilang araw, pero 1 linggo lang talaga ang pinaalam ko sa opisina. Sigurado ka ba anak papasok ka na agad bukas? Baka naman pagod ka pa. Kung ipa-extend mo na lang kaya ang leave mo, kakagaling lang natin sa Bicol. Sobra kayang nakakapagod ang biyahe. Kaya ko nang pumasok, Nay. Bukod roon, napakarami ko talagang hahabuling trabaho. Sigurado marami ng pending revisions yung gawa ko . Kailangan ko na ding magpasa ng mga bagong design. Panay nga ang OT mo sa trabaho. Ang tanong, nasasahuran ka ba dyan ng maayos? Aba magta3 taong ka na dyan. Hindi pa rin tumataas ang sahod mo. Pero yung trabaho mo parang pang-boss na. Grabe naman sa pang-boss, Nay. Pero may bayad naman ho ang overtime. At ganun po talaga sa merchandising, matrabaho po talaga yun. Pero nag-i-enjoy naman ho ako. Kaya sige ho, matulog na ho tayo para makapagpahinga pa kayo. At ako naman maaga pang papasok bukas. 2 na nga lang pala kami ni Nanay, Miss Terry. Dahil ang tatay ko po ay nagkaroon na ng ibang pamilya, grade school pa lamang ako. Kaya ito pong pagtatrabaho ko ay bukod sa ikauunlad ko ay para din talaga sa aking nanay para mabigyan ko siya ng mas maayos na buhay. Kinabukasan ay pumasok na nga po ako ng opisina. As usual, maingay at maraming approvals ang nagaganap. Ganoon po kasi talaga sa garments. Bawat design, kahit pagkaano kaliit na butones hanggang sa buong disenyo ng damit ay maraming pinagdadaanan. Kung kaya't
Alam ko na pagbalik ko mula sa isang linggong bakasyon ay tatambat sa akin ang sangkatutak na trabaho. Good afternoon po, Ma'am Vivian. Magre-request po sana akong mag-OT ngayong week. Gusto ko po kasing habulin yung mga pending tasks ko. Ganun ba? O sige, basta don't forget to inform the HR para siya na ang mag-file and magpapirma kay boss. Sige po ma'am, di ko po kakalimutan yun. Thank you po. Excited rin naman akong mag-OT. Dahil bukod sa bayad naman ito, ay mas nakakagawa ako ng matiwasay dahil tahimik at wala na ang aking mga katrabaho. Hindi naman sa ayoko sa kanila, Miss Terry. Lahat naman sila ay kasundo ko. Pero mas nagiging productive lang talaga ako kapag ako lang mag-isa o iilan lang kaming nagtatrabaho. Mas focused ako at kalmado. Hey Raymond, bakit nandito ka pa? Oo, Jessica. Nagulat naman ako sa'yo. OT ako eh. Kasi nga 'di ba, 1 week akong naka-leave. Kaya heto, humahabol ako sa trabaho. Ikaw ba? Ganon din ako. Naka-leave din ako last week. Kaya ngayon, andito ako. Di ayos pala. At least di ako nag-iisa. Kape, gusto mo? Hindi na. Hindi naman ako inaantok eh. Sige balik na ako doon. Tumango naman ako sa kanya at tumutok na ulit ako sa aking trabaho. Ilang oras ang nakalipas, nakaramdam ako na kailangan kong magbanyo. Dumiretso nang ako rito at nang matapos ako ay nanalamin ako nang biglang kumislap-kislap yung ilaw. Nagtataka ako at medyo kinabahan. Kinabahan hindi dahil sa natatakot ako, ngunit dahil sa hindi ko pa pala nase-save yung mga gawa ko sa computer at ayoko namang mawala ng kuryente dahil mabubura ang lahat ng yun. Nakatingin ako sa ilaw noon at nag-oobserba nang biglang parang may mabilis na aninong dumaan sa harapan ko. Napatingin ako at hinanap ko kung sino yun. Pero wala naman akong namataan. Naisip ko na baka si Jessica lang yun at mabilis lang itong maglakad pabalik sa kanyang pwesto. Dahil doon, naisip kong daanan nga si Jessica para makapagkwentuhan na rin at tanungin kung pauwi na ba siya. Mag-aalas 10 na kasi noon kaya pauwi na rin ako. At kung sakali, pwede na kaming magsabay umuwi. Pagdating ko sa pwesto niya, ay wala siya sa upuan. Patay na rin ang computer niya at malinis ang kanyang desk. Naisip kong baka nauna na itong umuwi at nagkasalisihan lang kami. Hinahanap mo ba ako? Ay, naku kang bata ka. Nakakagulat ka naman, Jessica. Bigla kang sumusulpot. Sorry, hindi ko naman akalain na magugulatin ka pala. Hindi naman ako magugulatin. Nakakagulat ka lang talaga. Akala ko umuwi ka na eh. Hindi pa ako uuwi. Mamaya pa ako eh. May kailangan pa kasi akong tapusin. Akala ko tapos ka na kasi patay na yung PC mo eh at saka malinis na yung lamesa mo. Pansamantala ko lang pinatay para mapahinga. Pero mamaya bubuksan ko ulit. Lumibot nga ako sa opisina natin eh. Ganun ba? Matanong ko lang, napadaan ka ba sa CR ng panlalaki? CR ng panlalaki? Parang nadaan nga ata ako doon. Sa isip-isip ko tama. Wala namang dahilan para mag-isip ako ng mga kung ano-ano. Katulad ng mga multo o kahit anong kababalaghan. Hindi naman kasi talaga ako mapag-isip ng ganon. Pero siguro dala na din na gabi na yon kaya sumagi yun sa isipan ko.
Pero dahil nabanggit naman ni Jessica na siya yung dumaan doon mas napatunayan ko na wala talaga akong dapat isipin na mga kung ano-ano. Nung gabing yun ay nauna akong umuwi kaysa kay Jessica dahil nga meron pa nga siyang tatapusin pa. Kinabukasan, natapos ulit ang araw ko sa pagiging abala sa trabaho. Uwian na ng iba at sumabay ako sa pagbaba para bumili ng mamimerienda para mamayang gabi. 2 yung binili kong bottled iced coffee at donut para hindi nga ako gutumin at para i-share na din yung isa para kay Jessica. 8:00 na noon at naisipan ko na ngang idaan yung mga nabili ko kay Jessica. Papalapit na ako sa pwesto niya nang may marinig akong parang umiiyak. Si Jessica ba yun? Nag-alala ako kung bakit. Baka kako may nangyari sa kanyang hindi maganda. Jessica? Okay ka lang? Bakit umiiyak ka? Dahan-dahan kong inikot yung kanyang office chair. At laking gulat ko na walang nakaupo roon. Wala si Jessica. Natulala ako at hindi ko alam ang aking gagawin. Hindi talaga ako pwedeng magkamali. Narinig ko talaga na may umiiyak na babae. Pero ngayon ko lang napag-isip-isip, hindi ko naman siniguro kay Jessica kung mag-uuti siya ngayong gabi. Kaya malamang ako lang pala ang nag-uti ngayon dahil wala nga siya rito. Lumakad ako at pilit kinukumbinsi na wala akong narinig. Ngunit maya-maya ay nagsimula na namang umiyak ang babae. At pilit kong sinasabi sa aking isip na imahinasyon ko lamang ito. Pero habang papalapit ako sa pwesto ko, ay palakas din ang palakas ang tunog ng iyak nito na para bang papalapit din ng papalapit sa tenga ko. Umupo ako sa aking upuan at pinikit ko ang mga mata ko. Hindi ko na talaga alam, Mystery, kung paano mawawala sa pandinig ko yung mga naririnig ko. Bigla kong naalala na kunin yung headset ko para magpatugtog. Pagpasok ko sa tenga ko ng isang headset ay bigla akong nagulantang sa boses na narinig ko. Tulungan mo ako! Napabalikwas ako sa aking lamesa at naihagis ko ang aking telepono. Tumakbo ako papuntang elevator at dali-daling bumaba sa ground floor. Pagbaba ko ay nakita ko agad ang aming gwardya. Masaya siyang kumaway sa akin at lumapit naman ako. Magandang gabi ho, Sir Raymart. Pauwi na ho kayo? Hindi pa. Nagpahangin lang ako. Hindi ko alam, Mystery, pero umiral sa akin noon ang pride ko. Ayokong ipahalata sa guard namin na bumaba ako dahil sa natatakot ako. Kaya nagdahilan na lamang ako. Sa tagal kong nabubuhay sa mundo, ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Iniisip ko kung kaya ko pa bang bumalik sa floor namin ng mag-isa. Parang hindi ko na kaya, Mystery. Kaya nag-imbento ako ng kwento sa guard para masamahan ako. Nga pala, kuya. May napansin akong sirang ilaw dun sa hallway malapit sa merchandising. Baka pwede namang patulong ayusin natin o kaya i-check natin kung naglolo ko lang. Ganun ho ba, sir? Sige ho, i-check natin yan, wala namang problema. Pero wait lang ho, i-double ako lang ho yung entrance. Pagbalik nga ng guard ay sabay kaming umakyat sa taas. Alam ko naman talaga sa loob-loob ko na walang sirang ilaw rito. Pero pinagpatuloy ko lang yung pagpapanggap ko. At kunwari nagulat ako na gumagana pala ito ulit.
Humingi ako sa kanya ng pasensya at nagpasalamat rin ako. Pero kinuha ko na rin yung pagkakataong yun para patayin agad yung computer ko at kinuha ko na rin yung mga gamit ko para makasabay na ako sa kanya sa pagbaba. Kinabukasan, nagdadalawang isip ako kung mag-o-overtime pa ba ako. Ayoko pa ring isiping may kababalaghang nangyari kagabi dahil baka naman dala lang ito ng imahinasyon ko. O baka ibang tunog yun. Ako lang ang nag-isip na iyak yon ng isang babae. Bukod doon, ay nung bumalik naman kami ng guard kagabi sa pwesto ko, ay wala naman akong narinig o naramdaman na kakaiba. Normal na normal lang ang lahat. Kaya nainis ako sa sarili ko na bakit ba masyado akong nagiging paranoid sa bagay na wala namang katotohanan. Dumating ang uwian, pero hindi ko pa rin napagdidesisyonan kung itutuloy ko ang OT o wag na lang. Bigla kong naalala si Jessica. Naisip ko kung may makakasama ako ay baka maibsan yung pangamba ko. Dali-dali akong pumunta sa pwesto niya pero mukhang nakauwi na ito. Pabalik na ako sa aking desk at naisip ko na umuwi na lang nang makasalubong ko bigla si Jessica. Oy, Jessica! Hindi ka nag-uti kahapon na. Akala ko mag-uuti ka eh. Ngayon ba? Ay hindi pa ako pwedeng umalis, Raymond. Marami pa akong tatapusin dito. Ganun ba? Mabuti naman kung ganun. May makakasama ako. Bakit? Ayaw mo bang mag-isa rito? Hindi naman sa ganun. Mas okay lang kasi kung may kasama. Boring din kasi kung nag-iisa eh. Huwag kang mag-alala. Lagi kitang sasamahan tuwing mag-uuti ka. Hindi naman ganun ang ibig kong sabihin. Okay lang kung gusto mong umuwi. Huwag mo kong alalahanin. Ano ka ba? Kaya ko naman kahit mag-isa. Ay nako, basta. Sasamahan kita. At saka kailangan ko rin talagang magstay eh. May tinatapos pa kasi ako. Lihim akong natuwa sa mga sinabi niya, Miss Terry. Ay, salamat. May makakasabay na rin ako. Hindi na siguro ako makakarinig ng kung ano-ano. Nang gabing yun, hindi ko maiwasang mapasulyap sa refleksyon ng bintana. Malaking sliding window kasi yun at kung gabi ay wala ka namang matatanaw sa labas. Maliwanag kasi yung loob kaya mas makikita mo yung refleksyon nito. Hindi ko talaga mapigilang mapansin. Para kasing may anino sa may pinto na nakatayo. Hindi ko mawari kung anino lang ba yon ng manikin na karaniwan naman talaga sa aming opisina dahil damit ang aming mga produkto. Pero may something rito na medyo nakakakilabot. May buhok kasi na mahaba at parang nakayuko yung pose nito. Samantalang yung mga manikin naman sa amin wala namang buhok at lahat sila nakadiretso lang ng ayos. Ayokong lingunin, Miss Terry. Natatakot ako sa makikita ko. May parte kasi sa akin na baka manikin yun at napatungan lang ng mga damit sa ulo kaya nagmukhang buhok. Pero mas nangingibabaw yung pangamba ko na baka kung anong imahe ang masaksihan ko. Kaya nag-concentrate na lang ako sa paggawa sa computer ko. Mukhang seryoso ka dyan ah. Ikaw pala, Jessica. Oo nga eh. Gusto ko na kasing matapos to. Kanina ka pa ba dyan? Hindi kita napansin ah. Oo, kanina pa ako rito. Tinitingnan nga kita eh. Kaso ayoko sanang abalahin ka dahil mukhang ang seryoso ka dyan sa ginagawa mo. Ano ka ba? Okay lang? Mas okay naman may kausap habang nagtatrabaho kasi pag mag-isa medyo nakakaantok.
Sayang lang kasi medyo malayo yung pwesto natin sa isa't isa eh. Hindi tuloy tayo makapagkwentuhan ng mahaba. Oo nga eh, kaya nga pinuntahan na lang kita rito. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin at bigla kong naisipang itanong kay Jessica ang tungkol sa mga kakaibang nararanasan ko dito sa opisina. Siguro ay medyo palagay na rin yung loob ko sa kanya, kaya kampante na akong magsabi ng mga ganong bagay. Nga pala Jess, may napapansin ka bang kakaiba sa office natin ngayon? Tulad ngayong gabi na nag-uuti tayo. Kakaiba? Anong ibig mong sabihin? Yung parang nakakarinig ka ng mga iyak o tunog pero wala ka namang makita. O di kaya naman mga anino na biglang dumadaan. Wala naman. Parang ganun pa rin. Simula nang bago akong pasok dito. At hanggang ngayon, wala naman akong napapansin na kakaiba. Bakit? Natatakot ka ba sa mga nararamdaman mo? Takot? Wala sa diksyonaryo ko yun Ikaw nga yung iniisip ko kaya natanong ko. Baka kasi ikaw yung natatakot. Ewan ko ba, Misteri? Umiral na naman yung pride ko at nadagdagan pa ng kayabangan yun. Binaligtad ko pa yung sitwasyon. Pero ayun lang talaga kasi yung nasa isip ko nung panahon na yun. Ako yung lalaki, kaya ayokong ipakita na ako pa yung mas natatakot. Samantalang si Jessica wala man lang akong maaninag na pangamba sa kanyang muka. Huling araw na ng pag-overtime ko, Biyernes noon, at nagkayayaan ng mga katrabaho ko na uminom sa isang malapit na bar sa aming opisina. Gustuhin ko man hindi pa rin ako sumama dahil nga malapit na rin akong matapos sa hinahabol kong deadline. Kaya naiwan ulit ako at nag-umpisang magtrabaho. 2 oras ang nakalipas. Naisipan kong mag-break time muna sa aking pwesto. Nilabas ko yung binili kong burger kanina at ito na yung gagawin kong hapunan. Nakarinig ako ng yabag. Yabag na palakas ng palakas na tila papalapit sa akin. Kakabahan na sana ako, Misteri, nang biglang dumating si Jessica. Napangiti ako at nakahinga ng maluwag. Siya lang pala sa isip-isip ko. Lumapit siya sa akin at umupo sa aking tabi. Tara, kain. Tapos na ako kanina pa. Sige, kain ka lang dyan. Huwag mo kong intindihin dito. Sorry hindi kita nabilan. Nung isang araw kasi, bumili ako ng extra na pagkain. Kaso wala ka pala, hindi ka pala mag-OT. Ano ka ba? Hindi mo naman kailangan gawin yun. Pero salamat Ang bait mo pala. Hindi naman ako mabait, pogi lang. Pabiro kong sabi sa kanya. Nakangiti lang siya at nakatingin sa akin. Maya-maya ay tumunog ang aking cellphone. Tumatawag sa akin ang isang graphic designer na kasama ko sa department. Tol, ano na? Di ka talaga susunod? Esensya na, Leonard. Bawi ako next time. Alam niyo naman na nagahol ako ng ilang araw Ilang araw ka nang nag-OT dyan? Nagtatrabaho ka ba talaga o nagpapayaman lang? Kahit nga hindi na ako yumaman sapat na yung pogi ako, tol. O siya, sigurado ka ayaw mo talaga. Ang saya pa naman namin dito. Samantalang ikaw, mag-isa ka lang dyan. Kung akala mong maiinggit ako sa'yo, pues hindi At saka kasama ko naman si Jessica ang mag-overtime. Ha? Ano pre? Pakiulit nga ulit yung sinabi mo. Ang sabi ko, kung akala mong maiinggit ako sa sinasabi mo pues hindi Hindi yun tol. Yung sunod na sinabi mo. Ha? Alin? Yung kasama ko naman si Jessica na mag-overtime?
Nagbibiro ka ba, pre? Bakit naman ako magbibiro? Oo nga, dalawa kaming nag-OT ngayon. Bakit? Bawal ba? Tol, hindi mo nga pala alam kasi nakalive ka. At saka hindi rin namin nabanggit sa'yo. Patay na si Jessica, tol. Last week pa. Natigagal ako sa kinauupuan ko. Nanlamig ang buo kong katawan at nanigas ang leeg ko. Kung totoo yung sinasabi niyang patay na si Jessica, sino itong katabi at kausap ko? Nilakasan ko ang loob ko at dahan-dahan akong lumingon sa kinauupuan ni Jessica at laking gulat ko na wala na siya rito. Nanginginig man ay pinilit kong patayin ang computer ko dahil wala na akong balak tapusin pa ang oras ng overtime ko. Ang nasa isipan ko lang noon ay makaalis na dahil sa sobrang takot. Hindi na ako lumingon pa at dali-daling pumasok ng elevator. Pagpasok ko ay agad kong pinindot ang ground floor. Bago sumara ang pinto ng elevator ay nakita kong muli si Jessica na nakatayo sa gitnang hallway. Nakatitig lang ito sa akin at mistulang lumalapit pero hindi gumagalaw ang mga paa nito. Hindi ko maipaliwanag. Labis-labis at lagpas pa sa takot ang nararamdaman ko noon. Gusto kong tumakbo, ngunit wala naman akong tatakbuhan. Buti na lang ay sumara na ang pinto. Habang pababa na ang elevator, ay labis pa rin ng kaba ko misteri. Pagkabukas nga nito sa ground floor, ay nakahinga na ako ng maluwag. Dali-dali akong lumapit sa gwardya at siniguro ko kung totoo ang sinabi sa akin ng aking katrabaho na si Leonard. Manong guard, anong nangyari kay Jessica? Ay sir, hindi nyo pa ba alam? Sa bagay, wala nga pala kayo last week nakakalungkot sir. Pumanaw na po si Jessica. Naaksidente ho siya on the way sa pagpasok dito. Ayon sa mga kamag-anak niya, nagmamadali daw umalis dahil natatanghali na siya. Marami pa naman siyang tatapusin nung araw na yun. Ayun, sa pagmamadali, tumawid siya nang hindi napansin ng sasakyan na parating. Nasagasaan siya dyan lang malapit sa tapat ng opisina natin. Lubha akong natulala. Halo-halong pagkaawa at hilakbot ang naramdaman ko ng mga oras na yon. Wala akong kamalay-malay na ang kasama at kausap ko ng mga gabing yun ay kaluluwa na lang pala ni Jessica. Kaya pala, pasulpot-sulpot na lamang ito bigla. Siya pala yung nakita kong aninong dumaan at inamin naman niya yun sa akin nung mga panahon na yun. Totoo rin na tinititigan niya ako nung isang gabi. Siya siguro yung nakakatakot na figurang nakita ko roon. At malamang siya rin yung multong umiiyak at humingi sa akin ng tulong. Nagpasama ako noon sa aking mga katrabaho upang dalawin ang puntod niya. Lihim ko siyang kinausap. Nagpaalam na ako sa kanya at hiniling ko na matahimik na sana siya. Mula noon ay hindi ko na ulit nakita ang kaluluwa ni Jessica. Hindi na rin ako nag-overtime ng mag-isa. Pumapayag lamang akong mag-OT kung grupo kami. Ayoko na kasing maulit pa yung naranasan ko. Ayoko nang makabanding ulit ang isang multo. Dito na po nagtatapos ang storya ko. Maraming salamat po at God bless sa inyong channel. Makakaasa po kayo
na patuloy kong susuportahan ang inyong channel at patuloy kong susubaybayan ang mga susunod niyong mga istorya. Maraming salamat po sa pakikinig sa aming storya. Maaari po kayong magpadala ng inyong sariling kwentong kababalaghan sa misteryoSadilimTV@gmail.com. Malaking bagay rin po kung kayo ay makakapag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po at hanggang sa muling Misteryo sa Dilim.